Araw na ho ngayon ng Huwebes, Pebrero 12, 2026. Kumusta po kayong mga kapuso? Ngayon pong araw po ng Huwebes. Ang bilis talaga ng araw, no ha? 12 na ngayon, mga ngalahati na naman sa linggo. Pagkatapos ng araw ng mga puso, ay kalahati na naman ng buwan ng Pebrero. At ang kasunod niyan, buwan ng Marso, nako, matatapos ng unang quarter ng 2026. Napakabilis ho ng araw, mga kaibigan. Bagamat buwan po ng Pebrero, nakakaranas pa rin ho tayo ng mga pag-ulan. At sa ilang bahagi ho ng ating pong bansa, tulad ng Bicol at Visayas, nako, mayroon pang ang namatay na dahil ho sa pagbaha, dulot ng tuloy-tuloy hong pag-ulan. Kaya salamat kay Lord, ano ho? Mahal nyo pa rin po ang Palawan. Mantakin nyo, papasok pa lang ng kuyo, nalusaw na. Kung naging LPA hanggang nalusaw na yung pong bagyo. Salamat. Dahil hindi na ho tuluyan nakapasok pa ng Palawan. Kahanda na nga mga taga-kuyo, taga-magsaysay. Ganun din Agutaya. At mga yung sa Calamian. At sa El Nido. Buti na lang nalusaw yung bagyo. Napapasok sana sa Palawan ngayong Pebrero. Sabagay, no last year, mga kapuso, Pebrero binaha ang Puerto Princesa. Na talagang ramdam ng Palawan at ng Puerto Princesa yung pagbaha na yun na naging instrumento para maiparamdam sa ating pong mga opisyal, para pumalag yung ating pong mga kababayan, ano ho? At gisingin yung ating pong mga opisyal na gobyerno, partikular ang punong lungsod. Hoy, binabaha na ho tayo dito sa ating pong lugar. Nasa na yung pondo para sa flood control project? Nabisto tuloy na meron palang konting kapabayaan. Kunti pa ba yun? Malaki na kay binaha, di ba? Kaya kung minsan gumagawa pa rin ho ng paraan yung ating pong, gumagawa ng paraan ng ating pong Panginoon. Kahit sa mga, sa isang individual, pinaparamdam, nakakalimutan mo na ako. Dito sa mga opisyal natin, baka puro pagpapapugi na lang ginagawa ninyo. Hoy, may nakakalimutan na kayo yung proyekto ninyo sa flood control. Kailangan nyo nang asikasuhin. Kaya binaha tayo, nagising yung yung ating pong mga opisyal. Hanggang sa umalma ang mga mamayan, di ba? Daming bahay kasing pinasok ng baha. At muling gumamit na naman ng bangka. Sa ating pong ilang daan, sa Puerto Princesa. Mga kaibigan, sa ngalan po ni Super Tolit sa Suiza, sa bahaging teknikal at sa bahaging produksyon naman, kasama po natin ang aming pong kasama. Si Super Wilmar Abrea, pansamantalang akto muna bilang production assistant. Magiging katuwang po natin sa ating pong paglipad sa paghahatid ho ng ating pong mga balita. At mamaya sa anong sa inyo,
mga kapuso, ngayon pong araw po ng Huwebes. Ako naman ho mga kaibigan, si Super Rodel Guzman, wala akong kinikilingan, walang pinoprotektahan, labanan ho ang fake news. Dapat totoo. Superadyo, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Gandang umaga sa mga kapuso po natin. Nagising na pero nasa higaan pa dahil nilalamig. Talagang malamig daw ho sa mga barabarangay ho natin. Eh, yung mga driver, ramdam daw nila yung fog. Pag sila pabiyahe papuntang norte at sur ng ating pong lalawigan, DYSB Super Radio, Balita. Superadyo, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Alas 5:18 na ng umaga, mga kapuso. Kaya umaga ho sa ating po mga kababayan. Mayroon pong appointment, may hinahabol hong mga dapat hong asikasuhin sa ating pong City Hall. Ganun din sa Kapitolyo. Abay, kung kayo ho'y manggagaling pa ng munisipyo, kinakailangan nyo ng bumiyahe papuntang lungsod ng Puerto Princesa. Ganda umaga rin ho sa mga nagkakape. Ganda umaga kay Ma'am Alileia Sulen Kayabo, miyad na sila mga kasuperadyo. Binabati ko dito sa Barangay Santa Cruz, Cagayan Silio, Palawan. Ang kanyang pamilya at mga kabarangay. At kay Bishop Thomas Jasper Candole, maganda umaga. Good morning, Super Rodel. Shout out po kay Pastor Rex Jutay ng Honda Bay. Santa Lourdes, miyembro din po siya ng grupong taga-pamayapa ng Barangay Santa Lourdes. May the Lord bless you, keep you, Pastor Rex. Salamat, Super Rodel. Maraming salamat, Bishop Thomas Jasper Candole. Mukhang ibang boses ko ngayon. Nakaramdam pa ng lamig. Ang ganda ng apelyido ni Pastor. Pastor Rex Jutay. Di ba pag Jutay sa Ilonggo, maliit, di ba? Tama ba? Oh, jutay gidsang. Pero nakabuntis din. Sabi na, jutay gid. Oh. Kay Ma'am Lors Remo Nicanor, maganda umaga. Kay Ma'am Bing Mangano, good morning din po sa pamilya Felizardo Abinyo sa Barangay Dumarao, Rojas, Palawan. At sa Dumaran, kina Rhea, kay Romel Agawin. At dito sa bahay, Jan Mangano. Salamat po, Sir Dan. Maraming salamat din po sa inyo, Ma'am Bing Bing Mangano. Kay Ma'am Maribel Solomon Binyas, good morning. Bay mananagot ho mga kapuso, yung pong Philippine Coast Guard, ganun din ang ilang tauhan ng maritime, doon po sa pagkakalubog ho ng isang barko, doon po sa may bahagi ho ng Basilan,
Dahil nakailang beses na pala itong Allison Shipping Lines na nasangkot sa iba't ibang insidente. At ang masistem mga kapuso, umabot na nasa 51 yung pong namatay. At sabi nung una, 10 yung missing. Yung pala umaabot ho sa 27. So, lumalabas mga kapuso na mayroon pong kapabayaan doon po sa panig ng Coast Guard. Paano nakabiyahe yung pong barko na ganun kadami yung pasahero? Kaya sa mga Coast Guard ho natin na na-assign sa iba't ibang munisipyo sa Palawan, yan ho sa Cuyo, sa Coron, ganun din sa Araceli, no ho? Abay, ingat. Ingat ho kayo, baka mamaya nakakaligtaan nyo rin yung dapat ninyong gawin. Yung estudyante pa ako noon. Nakaranas din akong pumasok sa engine room. Dahil sa dami ng pasahero. Pero hindi na nangyayari ngayon. Bakit yung doon sa lumubog na barko, bakit umabot ho sa ganon? Ibig sabihin, overloaded yung barko. Sa kabila ng pagpaniwanag nila na hindi raw, mga kapuso. Yung problema sa manipisto yung mga missing yun, wala doon sa... Sa ngayon, ang laman ho ng balita mga kaibigan, lalawigan pa rin po ng Palawan. At dahil ho dun sa sinabi ni Senador Rodante Marcoleta na i-give up na lang ang Kalayaan Island Groups. Kaya talagang sa social media, bugbog. Ito pong si Senador Marcoleta, mga kapuso. At dahil ho dun sa kanyang pahayag, mga kaibigan, mga kapuso, punta na ho natin ng ilan sa ating pong mga nakalinyadang mga balita. Dito pa rin sa Super Balita sa 909, numero 1. Super Radio, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Ngayon pong araw po ng Huwebes, Pebrero 12, 2026. Super sa balita. Super sa balita. Sa panayam kay Engineer Armando Flores ng National Irrigation Administration Palawan, kaugnay sa problema sa 81 Purok Maunlad, Barangay Plaridera, Borlang, Palawan, dahil sa pagbaha nilang naranasan tuwing umuulan dahil sa maliit umano ang irigasyon o culvert na inilagay ng NIA. Aniyan na pag-usapan nila, kaya't nag-atas naman si Engineer Flores na dagdagan ang pipe para sa dadaluyan ng tubig na pinapamadali nito na gagawin. Posibleng masimulan daw ho sa susunod na linggo. Yes sir, yun napag-usapan namin sa meeting yan. So ngayon, in-advise na po na yung aking operations section head para maglagay po ng another rows of pipe para dalawa na po silang dadaanan ng tubig. Ay kaya po pinapamadali ko nga po kahit po tag-araw ngayon may lagay na po para naka-prepare na po sa tagulan. Kaya asahan po rin baka next week magpapadala po ako ng bako dyan and then install na po yung isang another rows of pipe para dalawa na po yung dadaanan ng tubig dyan. DYSP Super Radio. Super Radio. Balita. Balita. Mga kaibigan, ng inyong pong napakinggan si Engineer Armando Flores, ang Area Manager ng National Irrigation Administration sa Palawan. Super sa balita. Super sa balita. May available kasi silang RC pipe
na ilalagay doon para maging dalawa ang daanan ng tubig. At inatasan ng kanyang water tender na puntahan ito upang linisin. Dahil nung nakalipas ay nabarahan umano ito ng dayami ng palay. Kaya tumaas ang tubig, mga kapuso. Yes sir, kasi po may available po kaming RC pipe. Yun po yung ilalagay namin para maging dalawa pong quadros ng RC pipe para doon po sa dadaan ng tubig. At saka advice ko na rin po sa aming water tender Opo. na puntahan po yan kasi po nung nakaraan daw, tinasabi na aking tao na yung po ay naano ng dayami ng palay, dayami po ay nabarahan po yan. Nabarahan. Kaya medyo tumaas po yung tubig. Kaya ang advice ko ngayon, pagka lumalaki ang tubig, puntahan po kaagad yan para yung mga bara po dyan sa mga RC pipe, malinis po kaagad. DYSP Super Radyo Balita. Mga kaibigan, ang tamang oras, alas 5:28 na ho ng umaga. Samantala sa kaugnay na balita, magpapaikot umano siya ng tao para ikutin ang mga proyekto nila na maaring maapektuhan ng naranasang pag-ulan sa bahaging sur ng lalawigan. Habang ang problema sa bayan ng Nara sa isang irigasyon ay nagawa na rin umano nila ng paraan at inaayos na lamang nila para magamit na ng mga magsasaka. Ay sa ngayon po sir, magpapaikot po ako ng aking mga tao para tingnan ko po kung may mga affected areas po saka mga structures. Ay yan po naman immediate namin nire-report sa aming regional office para malaman po nila. Ganun po. Yes sir, ngayon po nabuhusan na po yung conduit. Nagpapasalamat nga po ako at medyo umuulan-ulan. Kaya ngayon po nilalamnan na po natin ang tubig yung ating reservoir para umangat na po yung tubig at sa baka sakali magamit na rin po natin mga magsaka. Ayun, okay na po pala. Natabunan, nabuhusan na yung conduit. Ay, nabuhusan na po last week at tamang-tama. Ngayon nag-uulan. Nag-iipon na Kaya tayong tubig. tinanong ko naman na aking resident engineer, okay naman po yung curing niya. So, ayun, naglalagay na po kami ng tubig. Super Radio Puerto Princesa DYSP. Ito ang balita. Mga kaibigan, si Engineer Armando Flores, ang area manager ng National Irrigation Administration sa Palawan. DYSP Super Radio Balita. Samantala mga kaibigan, sa naging panayam naman ng Super Radio kay Engineer Frederick Barrios, ang area manager ng National Power Corporation sa Palawan, sa problema sa ilaw sa isla ng Bisukay sa Cuyo, Palawan. Anya sa ngayon ay ginagawa na ang service drop sa mga bahay at nasa 10 poste na lamang mano ang tinatayo. Kaya sa araw ng Miyerkules o Huwebes, ngayong araw ay makakapagpailaw na sila, mga kapuso. Medyo ang ginagawa na lang po nila kasi ngayon is yung mga service trap, wiring sa mga bahay. Oho. O yung siguro mga 10 poste na lang po ang itatayo sa ngayon. Ang bilis, ha? So baka Miyerkules po, kung sakali ngayong darating na Miyerkules or Webes, makakapag-ano na po tayo, makakapagpailaw na siguro. Hindi na tayo nag-initial engineer. Tinapos na lang talaga lahat yung paglalagay ng poste. Opo, kasi pag nagano po ma-unbalance kasi po yung yung makina. Baka magka-problema, no? Magkakaproblema din po. So may ang mangyayari magkakaroon ng mga sudden power failure. Yun. Yun na lang po ang iniiwasan. Baka Kaya mabulunan. nakapag-decide po kami na ituloy na lang po muna. Saka na po kami mag-testing kung mga siguro Miyerkules na darating. Mga kaibigan, si Engineer Frederick Barrios, ang area manager ng National Power Corporation sa Palawan. Super Radio Puerto Princesa DYSP. Ito ang balita. Ano umaga ho sa mga taga Bisukay, Cuyo, Palawan. Sana mapailawan na ho kayo ngayong araw.
baka kahapon okay na. Mga kapuso, muling sumayin ang isa pa hong edisyon ng ating pong mga balita sa Super Balita sa Umaga numero 1. At inyo pa ang tabayan ng mga kaibigan ng mas mainit hong mga balita sa Super Balita sa Umaga numero 2. Susunod na, mga kapuso. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Puerto Princesa! At sa buong lalawigan ng Palawan, para sa malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan, narito na ho ang ating pong mga balita sa Super Balita sa 909 numero 2. Superadyo, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Ayon ho sa ulat ng Pag-asa, kaninang alas 5 nagmadaling araw, shareline pa rin ang nakaapekto sa eastern sections ng Southern Luzon at Visayas. Samantala, umiiral naman nag-amihan sa iba pang nalalabing bahagi ng Luzon. Bantay panahon. Samantala, mga kaibigan ng Western Visayas, Negros Occidental, Eastern Samar, Biliran at Leyte ay makakaranas na maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at ilang pagkidlat, pagkulog ng dahil ho sa shearline. Ang Southern Leyte ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat, pagkulog ng dahil din po sa Eastern Lisa. Ang natitirang bahagi ng Visayas, Palawan, kabilang ho ang Isla ng Kalayaan at Occidental Mindoro makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan, pagkidlat at pagkulog ng dahil din po sa Eastern Lisa. Ang silangang bahagi ng Visayas ay makakaranas ng katamtaman hanggang sa malakas na hangin mula sa hilagang silangan na may katamtaman hanggang sa maalon na karagatan. Ang natitirang bahagi ng Kabisayaan, Palawan, kabilang po ang Isla ng Kalayaan at Occidental Mindoro makakaranas na mahina hanggang sa katamtamang hangin mula sa silangan hanggang sa hilagang silangan na may banayad hanggang sa katamtaman na alon sa karagatan. Bantay panahon. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na, up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng BioFlu. 2 or more symptoms, baka flu na yan, i-BioFlu na. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Rexidol Forte. Mas bilis banat sa 4. Superadyo, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Mga kaibigan, ng tamang oras sa Pilipinas, alas 5:50 na ho ng umaga. Tuloy-tuloy po tayo sa ating pong mga balita. Lalaki patay matapos pong tagain dyan po sa Rojas, Palawan. Super Radio, Police Report. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan, si Super Kenneth Calumbres sa detalye ng balita. Paso! Patay ang isang 50 anyos na lalaki matapos tagain sa loob ng kanyang pinagtatrabuhang farm sa barangay Tumarbong sa bayan ng Rojas, Palawan. Kinilalang biktima sa alias na Richard, 50 anyos, residente ng Leyte, habang suspect naman ay kinilala sa alias na Fred, 41 anyos, residente naman ng Negros Occidental. Batay sa paunang investigasyon ng Rojas Municipal Police Station, kumakain umano ng buko ang biktima ng lapitan nito ng sospek at nagkaroon ng mainitang pagtatalo ang dalawa hanggang sa bigla na lamang munong tinagar ng sospek ang biktima na tinamaan sa leeg at naging sanina agad ang pagkamatay nito. Matapos ang insidente, voluntaryong sumuko ang sospek sa punong barangay ng Barangay Tumarbong habang na-recover sa pinangyarihan ng krimen ang isang bulon na may tinatayang haba na 23 pulgada. Lumalabas din sa investigasyon na may dati ng munong alitan at hindi pagkakanawaan ng dalawa bago pa man ang insidente. Patuloy naman ang investigasyon ng pulisya kaugnay sa naturang krimen.
Ako si Kenneth Calumris ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo. Super sa balita. Super sa balita. Alas 5:52 na ako ng umaga. Tuloy-tuloy po tayo mga kaibigan sa timpong mga balita. Kalabos ang 8 individual sa isinagawang drug buy-bust operation ng magkasanib na porsa ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, Palawan Provincial Office at Batarasa Municipal Police Station sa Barangay Rio Tuba, Batarasa, Palawan. Nasamsam sa operasyon ang ilang heat shell transparent plastic sachet na naglalaman ng pinaghihinalaang shabu na may kabuang bigat na higit kumulang 15 gramo na tinatayang may halagang nasa 80,716 at iba pa mga drug paraphernalia. Kinilala ang pangunahing target sa operasyon na sila alias Jimar, 37 anyos, residente ng naturang barangay. Kasama niya ginaresto ang 7 iba pang individual na kinilalang sina alias Gerald, alias Carlo, alias Bernard, alias Melchor, alias Angelo, alias Marlina, at alias Joyce na pawag na sa loob ng umano'y drug din ng isagawang operasyon. Ang lahat ng naresto ay kasalukuyang nasa kustudiya ng pulisya at makaharap sa kasong paglabag sa Article 2 ng Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, mga kapuso. Superadyo, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Samantala, isang lalaki arestado matapos makabangga at tumakas sa Barangay San Manuel. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan, si Super Kenneth Calumres sa detalye ng balita. Paso! Arestado ang isang 47 anyos na lalaki matapos umanong makabangga ng isang estudyante at tumakas sa Barangay San Manuel sa lungsod ng Puerto Princesa nito nakalipas na gabi. Batay sa investigasyon ng Police Station 2, naglalakad umano sa gilid ng kalsada ang 17 anyos na estudyante nang mabangga ng isang itim na pick-up truck na agad namang tumakas matapos ang insidente. Agad naman itong naaresto sa isinagawang hot pursuit operation ng mga pulisya. Napag-alaman naman na hinihinalang nasa impluwensya ng alak ang driver ng mangyaring insidente na nahaharap naman sa kaukulang kaso. Ako si Kenneth Calumris ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo. DYSP Super Radio. Super Radio Balita. Balita. Mga kaibigan, ng tamang oras sa Pilipinas, alas 5:55 na ako ng umaga. Super Radio, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Kayo'y patuloy pa rin po nakikinig sa Super Balita sa umaga. Numero 2. Super sa balita. Super sa balita. Samantala sa iba pang balita, formal nang nilagdaan ni Governor Amy Roa Alvarez at Palawan Tourism Council ang isang memorandum of understanding bilang pagpapatibay ng kolaborasyon sa paghahanda para sa pagdiriwang ng Baragatan Festival 2026 sa buwan ng Hunyo. Kasabay ng ika-124 na taong pagkakatatag ng gobyerno sibil ng Palawan, aabot sa 50 milyong piso ang puntong inilaan sa naturang festival. Mas mababa ng bahagya kumpara sa puntong inilaan noong nakalipas na taon na umabot sa 75 milyong piso na ayon sa gobernador ay hindi naging sulit. Ayon pa kay Governor Alvarez, malaking tulong ang PTC. Itong Provincial Tourism Council o yung Palawan Tourism Council upang matiyak na magiging transparent ang paggamit ng pondo at magagamit ito ng tama kung saan pangunahing layunin ng pagdiriwang ng Baragatan ay makaakit ng mga turista. Superadyo, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita.
3 minuto po mga kapuso bago sumapit po ang alas 6 po ng umaga. Samantala sa iba pang balita, muli nagpaalala ang Department of the Interior and Local Government na bawal ang paggamit ng mga sasakyan ng pamahalaan tuwing Sabado, Linggo at holiday. Maliban na lamang kung ito ay may kinalaman sa opisyal na tungkulin. Base sa DILG Memorandum Circular Number 2026-011, mahigpit na pinagbabawal sa lahat ng mga local government unit na gamitin ang sasakyan ng gobyerno sa hindi opisyal na lakad. Ang kautusang ito ay sumasaklaw rin sa lahat ng mga halal at appointed local officials, mga kawani ng DILG Central Office, Regional at Field Personnel ng DILG at iba pang attached agencies nito. Mahigpit na pinagbabawal ng ahensya sa direktibang ito ang paggamit ng sasakyan para sa personal na lakad o private errands. Ang sinumang mapapatunayan lumabag ay maaring maharap sa kaukulang administrative o criminal liability, mga kapuso. DYSP Super Radio Balita. Puspusan ng nakatuon sa malawakang pagtatanim ng nyog ang Philippine Coconut Authority o PCE Palawan bilang tugon sa programa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magtanim ng 100 milyong puno ng nyog hanggang 2028 sa ilalim ng Massive Coconut Planting and Replanting Project ng gobyerno. Ang kay PCA Palawan Acting Division Chief Engineer Arlo Surano, sa kasalukuyan na mayroon nasa 17 communal coconut nurseries sa iba't ibang bayan sa Palawan. Bahagi ito ng Participatory Coconut Planting Project o itong PCPP Option 3 sa ilalim ng Coconut Hybridization Program at ng Coconut Farmers and Industry Development Plan. Sa kasalukuyan, umaabot na sa 97,740 coconut seedlings ang inaalagaan at pinalalaki sa iba't ibang nurseries sa munisipyo ng Taytay, Nara, Quezon, Brooks Point, Batarasa at Rizal, kabilang ho ang sa Puerto Princesa. Ang mga naturang coconut seedlings ay direktang pinalalaki ng mga local coconut farmers gamit ang open pollinated tall variety at nakatakdang i-distribute naman sa 505 mga coconut farmers na nakarehistro sa National Coconut Farmers Registry System o itong tinatawag na NCFRS at pumasa sa Participants Interest at Farm Suitability Assessment o sa na ginawa ng PCA Agriculturist noong last quarter ng nakalipas na taon. Super Puerto Princesa, DYSP. Ito ang balita. Mga kaibigan, ang tamang oras sa alas 6 na ho ng umaga. Saglit na ho, magko-commercial lang ho kami. Babalik pa rin po ang ating pong mga balita. Mga kaibigan, kayo ho'y patuloy pa rin po nakikinig sa Super Balita sa 909 numero 2. Super sa balita. Super sa balita. Balikan ko natin ang ating pong mga balita. Kaugnay naman sa napaulat na nawawala mga kapuso na estudyante ng Santa Monica National High School sa panayam ng Super Radio kay Miss Alexis Manuel. Atin ang isa sa mga estudyante na paulat na nawawala matapos umanong hindi umuwi galing sa eskwelahan at umalis ng hindi nagpapaalam. Aniya wala naman silang o hindi nagpaalam, wala naman silang problema sa kanilang bahay at dati-rati umuwi ito agad. Pagkatapos ng klase, ngunit nagulat sila dahil sa unang pagkakataon abay hindi raw ho nakauwi yung kanyang kapatid. Mga kapuso. Ma'am, kayo'y nakakatandang kapatid ni Gisandra? Yes po. Opo. Okay. Ilang taon na ito si Gisandra, ma'am? 14, 15, mga ganun po. Grade 9.
dito sa Santa Monica. Tama po? Yes po. Okay. Ma'am, ano bang nangyari? Napagalitan ba? Nagtampo? May problema sa pamilya? May problema sa school? Sa palagay ninyo, bakit po umalis ng bahay nang walang paalam si Gisandra? Ano po, wala pong nabanggit na problem yung kapatid ko. Usually po sa bahay, hindi rin po kami ganun. Wala pong problem sa bahay namin. Tsaka after class po nung kapatid ko, 7:30 po kasi yung labasan nila. Then before 8 po, nasa bahay na po siya. Then sabay-sabay po kami kumakain sa gabi. Tapos yan nga po, nagulat kami kasi bigla lang po na 9 p.m. na wala pa rin po siya hanggang nag-10. Tapos nung 11 po, yung kinabahan na po kami kasi hindi rin po kasi yung ginagawa ng kapatid ko. Ngayon lang din po talaga. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Superadio, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Alas 6:12 na ho ng umaga. Super sa balita. Super sa balita. Sa kaugnay na balita, nagulat naman sila dahil bukod sa hindi ito nakauwi, ay dalan niya ang iba niyang mga gamit. Habang base sa mga natanggap nilang impormasyon, ay nasa bayan na raw ito ng Taytay. Chinek po namin kagabi, sir. Yun nga po, dala po yung iba niyang gamit. Pati po yung ID. Yung uniform po iniwan. Okay. Nag-check na po ba kayo sa mga kaklase, sa school? Ma'am, may nakapagsabi kung nasaan sila ngayon? Kagabi po, nag-check po kami sa school. Kaya lang po, wala na po kami naabutan na ibang student sa school po since gabi na nga po. Bali, naabutan po namin doon yung guard na lang. Okay. Then sabi nga po ng guard, wala ng student. Oo. Tapos ngayon po, nakikipag-coordinate po kami sa parents nung iba pang nawawala. Ang sabi po kasi nasa Taytay na raw po sila. Super sa balita. Super sa balita. Mga kaibigan, alas 6:13 na ho ng umaga. Pagamat may cellphone naman ang kanyang kapatid, hindi na nila ito makontak. Ang numero nito at ang social media nito na ngayon lang nangyari dahil tuwing may pupuntahan, nagpapaalam naman daw sa kanila ang kanyang kapatid. May cellphone po siya. Meron po, pero kagabi po, simula nung lampas na po. Di nyo na makontak? Hindi na po makontak. Kailan po? Messenger po, tsaka yung phone Kailan number. po yung huling text niya sa inyo? Wala rin pong paramdam, sir. Wala po, kasi every time po na may pupuntahan niya siya, nagpapaalam din po. Ang mostly na pinupuntahan niya lang po kasi Balayong. Nagpapaalam din po yun sa amin. DYSP Super Radio. Super Radio. Balita. Mga kaibigan, ang inyo pong napakinggan ang tinig. Ito pong si Miss Alexis, yung ate ng isang estudyante na manoy nawawala. Super Radio, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Samantala mga kaibigan, sa naging panayam naman ang Super Radio kay Principal Mary Jane Vereso ng Santa Monica National High School. Kanya hindi man nakipag-ugnayan sa kanila at nagulat na lamang sila nang makita ito sa social media. So, good morning po uli. Yes po. Actually po, ang family ay hindi naman po nag-reach out sa amin. Okay. Nagulat na lang kami, nakikita namin sa social media na hinahanap yung mga bata. Opo. So, syempre, alarming din kami. Nung makikita namin, syempre namin nagtatanong. Opo. Nagkaroon ako ng pagtatanong din doon, base doon sa mga ID nga, mga advice. Super sa balita. Super sa balita. Ayon pa kay Principal Vereso, base mano sa kanilang investigasyon, sinasabing si Padol ay mayroon namanong kalaguyo sa Dumaran at ang dalawang nawawala ay kaibigan nito
na magkaluguyo naman at sumama kay Padol para pumunta ng Dumaran na ayon daw ho sa mga kaklase nito. Sa mga tinatanong na mga teachers, sa mga pinag-uusapan na yung bata na di ba ang postong nanay kay Padol. Opo. Ang hindi ko lang alam kung totoo, sana mag-ano ang parents sa akin, please pardon me. Pero ito kasi ang napag-usapan na naririnig ko, lalo na sa mga kaklase. So, ang Padol daw ay may boyfriend sa Dumaran. Okay? So, di ba, nawala siya madaling araw, hindi alam ng parents. Opo, madaling araw. So, Umalis. yung dalawa naman, which is mag-boyfriend din daw yun sila. Sinamaha, sumama dito kay Padol, pumunta ng Dumaran. Ayon doon sa mga text nila, doon sa mga kaklase. Para nag-text pa daw na sila daw ay nung day na yon, nakasakay na daw sila sa bus pa Dumaran. Okay. Which is, ang pera nga pa daw nila ay 500 lang. DYSP Super Radyo Balita. Naluko na. Mukhang mas na-advance na yung kanilang selebrasyon ng Araw ng Mga Puso. 17 minuto na mga kapuso makalipas po ang alas 6 po ng umaga. Super Radio Puerto Princesa DYSP. Ito ang balita. So, sumama doon kay Padol sa Dumaran. Magkasintahan din. Samantala mga kaibigan, sa kaugnay pa rin hong balita. Pero hindi man niya alam kung totoo ito. Kaya ang sinasabi niya sa mga magulang ng parental guidance ay importante. Medyo naghihigpit na sila sa kanilang paaralan dahil sa dami ng problema sa mga estudyante. Pero hindi ko lang alam kung gaano katotoo yun. Kasi hindi pa rin ako nakaulit magtatanong sa mga bata sa sobrang busy, sa dami ng estudyante. Yes, ma'am. Kasi nabigyan dami. Yun ang sinasabi ko ay dapat talaga ay parental talagang kailangan po natin. Di ba? Medyo naghigpit-higpit kami sa Santa Monica dahil sa sobrang dami. Hindi lang ganun ang mga problema sa dami kasi. Problema sa mga bata na yon. Na katulad dati ay nagawa din namin na na-regulate ang cellphone dahil dun sa cellphone na yun nagka-problema din tayo. So, medyo na-minimize yung pag ito sa suicidal ng mga bata. Tapos ito na naman. Yan na naman yung problema natin. So, kailangan talaga natin mahigpit na ng parents. DYSP Super Radyo Balita. Mga kaibigan, ang inyong pong napakinggan ang tinig ni Principal Mary Jane Vereso ng Santa Monica National High School. So, bukod ho dyan, mayroon na hong mga napaulat din na nagpakamatay. Galing din ho dyan sa eskwelahan. Dami talagang problema. Kaya tamang binabanggit ni ma'am. Kaya kailangan ho na hindi lang ho tayo nakadepende sa mga teacher ng mga bata. May responsibilidad din ho yung mga magulang. Huwag lang iasa sa mga teacher nilang pagdidisiplina. May malaking papel din hong ginagampanan bilang magulang. Samantala mga kaibigan, tayo ho'y nakikipag-ugnayan na sa Pag-asa o DOST Pag-asa Puerto Princesa. Nasa linya ho natin si Sir Allen Lusok, nag-DOST Pag-asa Puerto Princesa. Update muna ho tayo. Lagay po ng panahon ngayon pong araw po ng Huwebes. Sir Allen, magandang umaga po. Pasok! Magandang umaga po, Sir Roland. Ganun po sa mga nakapatuloy ng programa. Sa ngayon nga po, ang weather system na umiro sa ating bansa, itong Sherland pa rin po.
ng apektado po itong eastern section ng Southern Luzon at ang Visayas. Samantalang ang Northeast Luzon po ay iral pa rin po sa hatulan ng bahagi ng Luzon, kasama po ang lalawigan ng Palawan at ang Luzon at Quezon sa apektado po ng Northeast Luzon na hangin na niyan natin. So kaya po ng panahon sa lungsod at sa lalawigan, saan po natin na ngayong araw at makakaranas tayo ng pagyang maulap hanggang sa kung minsan po ay maulap na kalamitan na may mga isolated na pagulan lang po tayong inaasahan at mga isolated na thunderstorm po, lalo na po itong mga nagpaduling bahagi po ng Palawan. Sa may Southern Palawan po natin, medyo may convergence pa rin po ng hangin dyan na pwede magdulot po ng pagulan, tagliang pagulan at mga thunderstorm activity po natin. At yun nga po, yung pile up pa rin po tayo ng mga kaulapan paminsan-minsan, yung mga po dahil medyo may kalakasan pa rin po yung hangin-anihan po natin, ang eventually po ay ihahawiin lang ito ng malakas na hangin. Ating temperatura po ngayong araw ay maglalaro po sa pagitan ng 25 hanggang 31 degrees Celsius. Magiging katamtaman lang sa malakas na hangin po ang pwede natin maramdaman sa direksyon ng northeast. At ang mga coastal waters po natin, ang mga baybay dagat po natin ay moderate to rough pa rin po ang pag-agos. Ating wave height po sa mga baybay at mga dagat na nakatalibot sa ating lungsod at lalawigan hanggang 2 metro naman po ang magiging taas sa pag-agos sa may silusip po natin. Samantalang ganun din po yan dito sa may West Philippine Sea po natin hanggang 2 metro po yung magiging taas ng mga pag-agos. Ating high tide and low tide po natin, low tide po tayo ngayong umaga. Kaya na po yung peak niyan around 3:44 a.m. High tide po tayo pagsapit ng 6:13 p.m. mamayang hapon na may taas po na 1.47 meter. Ating araw po sumikat ngayong umaga sa ganap na nasa east, 25 ng umaga ay nasaan po lulubugyan mo na yung hapon sa ganap na nasa east, 13 ng hapon. Wala po naman tayo inaasahan na mga major na pagulan, mga storms na magdudulot na pagulan sa lungsod ngayong araw at sa mga susunod na araw po. At kaya iba po may kalakasan yung hangin po natin, kaya iba yung pag-iingat pa rin po, lalo na po sa mga sasakyan pandagat na maliliit na malakaya o magpapalaot po o itong mga trabaho po dito may mga karagatan po natin ay ingat po yan dahil may pagsupa rin po ng malakas na hangin at medyo may katahasan po yung mga pag-aan. Ito po yung direkta nag-uulat ng panahon galing po sa Pag-asa DFT Station. Yung dahilan ng malalaking alon yan, sir, amihan o shareline yan, sir? Yung shoreline po natin ay nandito lang po yan sa may Luzon area. Itong Southern Luzon po natin, more on eastern section po yung apektado niyan. Yung umiiral po sa atin o nagbibigay po na malakas na hangin na ganoon din po na nagdudulot ng medyo matataas na bahagya na pag-alon. Amihan po yan makakapit po yung next po within sa lalawigan po ng Palawan ng mga karagatan po natin sa lungsod at sa lalawigan po. Okay. Ang ating provincial meet ay patuloy pa rin pong ginagawa sa bayan ng Batarasa. At yung bukas yung pinakahuling araw. Wala bang mga malalakas na pag-ulan na posible hong maranasan sa bahaging yan ng ating lalawigan, Sir Allen? Yung Batarasa area po natin, itong Dalapat area po natin, expect na po natin from time to time may mga nagdiang pagulan po yan. Tulad nga po na may convergence po kasi dahil sa geography po, yung lugar po, yung yung kabundukan, tapos yung karagatan po natin plus yung mga island po natin dito sa may palabot po. Ay nagkakaroon po yan ng convergence dyan ng hangin. Kaya from time to time po, kahit na wala po tayong major na system na magpapaulan, ay nagkakabuo po ng mga pagulan dito sa may nudo po ng Palawan. Pero expect po natin na hindi po yan ganun kadami ng tulay na. Mga isolated lang din po yan, mga thunderstorm activity at mga isolated rain shower po yan. Lugat na po yung convergence ng hangin.
And eventually nga po dahil medyo malakas nga po itong amihan natin, yung mga pile up po na kaulapan na mabubuo ay hinahawi niya lang po yan. Kaya expect po natin na hindi. Kung ulan man po din sa area po ng Batarasa at itong mga pamilya po natin ay expect po natin na hindi siya ganun kalakas. Pero mag-expect po tayo ng bahagyang pag-ulan within area po ng Lugar ng Palawan, lalo na po ng Batarasa. Itong Box Point area po natin saka Balanong area. Okay. Maraming salamat, Sir Allen, sa inyo pong sa inyo dyan sa Pag-asa. Maraming salamat din po. Bantay Panahon! Maraming salamat, Sir Ali Losok. Ano ho? Yung palagian po natin nakakaugnayan. Yan po sa Pag-asa, Puerto Princesa. Maraming salamat ho sa inyo sa mga taga Pag-asa.